Hello fam, welcome back to another vlog. So Monday na ngayon and 11:30 na ng umaga. And nandito na ako sa departures area. Ito na ang boarding gate natin. And today ay flight na natin going to Incheon, South Korea. So as I've shared in the previous vlog, na-invite po tayo fam ng KTO Manila na sumama sa kanilang fam trip or familiarization trip. And we're gonna visit yung mga some spots and destinations sa South Korea na included sa K-Stopover program ng South Korea. So i-share ko na lang yung more details about the K-Stopover program sa mga susunod pa na clips natin, no? But to give you an idea about the program, it's a program na ginawa ng South Korea para sa mga travelers, tourists na may layover sa Incheon Airport na gustong mag-avail ng mga tours around South Korea. Kasi yung iba sa atin, more than 24 hours na nagle-layover sa Incheon, di ba? And para hindi kayo mainip and kung gusto nyo rin lumabas ng Incheon, kasi marami sa atin nagle-layover sa isang country ng more than 24 hours, 'di ba? And kapag ganun, gusto natin sulitin natin yung time, lumabas tayo, mag-explore tayo. So yun yung K-Stopover. Ginawa siya para sa mga tourist and travelers na may layover sa Incheon na gustong mag-explore ng South Korea, no? So share ko na lang lahat pa ng mga details sa mga susunod na vlogs. For now, ready na tayong lumipad. Ayan na ang boarding gate natin. 12:20 ang flight natin and we're flying via Korean Air. And kasama natin si Min. Kung maalala nyo si Min, kasama natin siya sa Creatorverse. Tapos kasama na rin natin siya sa Klook Travel Fest and isa yan sa mga malalapit nating kaibigan, no, doon sa Klook Circle. And may mga makakasama pa tayong mga ibang content creators din, no. So ngayon ready na tayong lumipad. Maghihintay na lang tayo ng boarding time natin. In 10 minutes yata magbo-board na tayo, no. So sobrang dali lang din. Basta dito sa Terminal 1 ang bilis talaga ng proseso. Pagka check-in mo, immigration, mabilis lang din sa immigration. Ang tinanong lang sa akin is kung government employee ba ako. Sabi ko hindi. Tapos, ayun, tinataka na yung passport ko, security check, and yun na, dito na sa boarding gate area. Nag-lounge na rin pala kami ni Main kanina doon sa Pugs Lounge. Ginamit lang namin yung credit cards namin, and ngayon, ready na tayo to board the plane. Let's go, boarding na tayo. Plane na tayo. Ito na mas maayos sila makakapag-hi. Si Main and si Mike. Kasama natin sila the whole trip. Actually, kami dalawa. Oo. Sila lang. Oo, si Main. Tapos, yung extension, hindi na kasi iba na yung destination nila. Yes. Pero yung the whole trip with the KTO fam, ayan, kasama natin sila. Kay fam, ayan, ito na yung screen natin. Maluwag din ang ating legroom. Ayan, o. Tapos may pakumot din. Yan na siya. Yan ang ating plane. Okay, let's eat. Pinapili tayo kung Filipino chicken rice and bibimbap. So, ang pinili ko fam ay bibimbap. So, ang cute kasi ikaw mismo yung gagawa. Ayan o. Tapos ikaw din yung maghahalo. Let's eat! Samang sarap no, kanilang bibimbap. Ayan. Welcome to Incheon! Saglit lang ang biyahe, no? Nanood lang ako ng Netflix. So makikita niyo yung mga sign dito sa Incheon Airport. Kapag daw green yung kulay, yun yung guide for transfer. So kung magta-transfer kayo, hanapin nyo lang yung green sign na yan. Ayan, transfer. Ayan fam, oh. Susundan lang natin itong kulay green. Transfer. So ito na yung transfer area, oh. So dyan daw. Merong tourist information desk for the K-Stopover program. Pwede rin kayo mag-inquire dyan. Pero mamaya, isi-share ko sa inyo lahat nung information desk nung K-Stopover program. Dito na tayo sa labas, fam. Ito lang kasama natin si Shane. Shane and Main. Anyong! Annyeong, fam!
Ito pa ang dalawa nating kasama, si Ernie and si Annyeong, Gaya. kamsahamnida. Happy birthday sa inyo. Anyo. May birthday na nanonood dyan, promise. Oo, ayan. Comment kayo. Happy birthday. So, nandito na tayo sa arrivals area, fam. And nandito na sa likod natin yung main desk ng KSAP over registration area. Ayan o, kung makikita nyo merong free Korea Transit Tour. Come and join the free transit tour. So, open sila 7 a.m. to 6 p.m. So this is the main desk, fam. Ilalagay ko dito sa screenshot kung saan nyo makikita yung mga registration desk. Dito sa Incheon Airport Terminal 2, pati sa Terminal 1. Ayan, lagay natin dito. So nandito tayo sa Basement 1 dahil dito na tayo kakain ng dinner, fam. It's a Michelin Bib Gourmand restaurant dito sa Basement 1 ng Incheon Airport Terminal 2. Ayan yung recognition nila from 2017 to 2025. So, habang naghihintay tayo ng food, i-unbox natin yung binigay sa atin ni KTO Manila. Number 1, meron tayong pocket wifi na gagamitin sa whole trip natin. Ayan siya. Next, meron tayong, hot pack. Saktong-sakto kasi malamig na ngayon. Magagamit natin to. Tapos, meron tayong passport holder. Ang cute. And then, universal adapter. Ayan. Here's our food, fam. I think this is beef kalguksu. Ang sarap ang lambot ng beef. Tapos na tayo mag-dinner. Ang sarap ng dinner natin, fam. Yung kinain pala natin is gukbap, no? Kung naalala nyo yung nakain natin sa Busan, ganun. Pero isa sa mga specialties din nila dito is yung kalguksu, and yung noodles. Natikman ko yung in-order ni May na parang best noodles nila. Masarap din ang lambot. So, ayan, dito siya. Sa baba. Basement 1 lang. Ayan, baba lang kayo dito. Meron din siyang katapat na Burger King. Ayan. Eto na, palabas na tayo, fam. Wow, ang lamig! Ala, ang saya! Wow, na-miss ko itong lamig na to dito sa Korea. Pero yung lamig, parang hindi autumn yung lamig. Dito, Tom. Pang winter na yung lamig, fam. Ang temp ngayon ay 11 degrees. Feels like 3 degrees. Ang lamig! Ayan, mga lamig na lamig po ang mga person. Sarap! Yay, finally! Ito na ang favorite season natin. Sarap! Ayan, dito na tayo sa labas, waiting for our bus. So, meron tayong service care of KTO. Nakalabas na tayo. Incheon Airport Terminal 2 pala tayo. Si Main, ready na. Ready na ako eh. Naka-heat tech na siya. Sarap. Sa wakas. Ang favorite season. Yan, ito na ang ating bus. Here's our bus. KTO Manila Fam Tour. Cute, no? Uy, wow. Ang ganda. Gets mo, yung mga ganong ilaw. Tapos matulog ka na ng 10:30 p.m. Candle, ano Yung yun eh. Ang ganda ng bus natin, fam. Oh. Labas ko na yung aking coat. Fam, feels like 3. Let's go! Alam niyo, fam, ang first activity natin, sasakay tayo ng hot air balloon. Wala ito sa bingo card ko ng 2025. Pero biglang, ayan, mag-hot air balloon tayo. So, diba, fam? We're gonna ride the hot air balloon. Okay, let's go. Sakay na tayo. Ang tawag pala dito ay Flying Swan. Let's go! Wow!
I love, ang ganda. OMG, first time. Let's go. Let's go. I'm so excited. Ganito pala siya, fam. Oo, umakit na. Yan siya, nakatali naman tayo. It's not like the traditional na hot air balloon. Ayan, nakatali naman. Oy! Oh! Oy, ang ganda! I love! Wow! So, ito pala ang night view ng Hwasong Fortress. I-visit natin yan tomorrow, fam. Fam, ang taas natin, tignan nyo. Wow! So, ganyan na tayo kataas. And ayan, nakatali naman yung ating hot air balloon. Wow! And ito na ang Hwasong Fortress. Kita nyo, fam, oh, napakaganda niya sa gabi. Tapos tignan nyo kung gaano siya kahaba. Alam nyo ba, fam, nag-shoot din pala dito ang Love in the Moonlight and Lovely Runner. Kaya tinatawag namin si Sunjaya. Tawagin natin. Sunjaya! Hindi ko naman kilala. Tawagin nito. Sunjaya! Sunjaya! Oh, ang ganda, oh. Ang ganda ng view. Ayan na, pababa na tayo, fam. Uy, uy, uy! I cannot feel my toes, my Ayan. knees. Yay! Ang bilis bumaba, ah! Yay! Kamsahamnida! Alright, so nakababa na tayo dito. Naghihintay na tayo ng next batch. Ayun na sila, yung next batch. Yan. O, diba? Ang ganda. Tapos, tignan nyo yung mga leaves dito. Oh, nagkukulay na siya. Alright, so 10-minute drive lang mula sa Hwasong Fortress. Nandito na tayo sa ating hotel. Ang Homestay Suwon. Ayan, it's like a business hotel daw dito sa Suwon. According to our tour guide. Okay, let's go. 11th floor tayo. 1116 out here. Hello, ma'am. Welcome to our room. Time check. 9:55 na ng gabi dito sa Suwon. Philippine time, 8:55 pa lang. So, in 15 minutes, sa labas tayo. Magko-convenieran tayo kasama ng ating mga kasama. Buti na lang dinun ako tong coat na to. Sobrang useful niya. Lamig kanina. Ganda ng room, no? It's like a business hotel pala talaga. And gusto ko yung size ng room. Perfect sa akin yung mga ganitong size ng room. Sige, bigyan ko kayo ng quick room tour. So, yan ang door. Andito yung ating luggage rack, bathrobe, yan mga hangers, we have hotel sleepers, may mini fridge, wow, may microwave, okay, electric kettle, tapos ito ang toilet, malinis, okay, lavatory, and then nakahiwalay ang shower area, ayan, okay, it's clean, sparklingly clean, tapos ito na yung room, we have a queen size bed. Okay, side tables, we have an iPad there. Meron tayong mini table dito. May binigay silang Terra. Ito yung pinopromote ni Ji Chang-wook, di ba? Ayan, tapos we have a chair and mini working area dito. And then TV. Ayan. So, yan na siya. Perfect sa akin yung ganitong size ng room, no? Yan. Tapos ito ang view natin. Ang labas. Sa likod yata tayo eh. Anyway, baba tayo in 15 minutes. Magko-convenieran daw tayo.
Fam, ang sarap na ito. Oh. Try nyo to. Hashtag JM recommends. Fam, so break muna tayo sa vlog saglit because I wanna share important things na maaring makatulong sa mga future travels ninyo. So many of you are asking kung ano yung travel insurance na kinukuha ko. So ang travel insurance na kinukuha ko ay ang Travel Joy from Klook. Ang maganda dito, fam, is 24 hours yung emergency assistance hotline nila. So anytime na kailangan mong kumontak sa kanila, makukontak mo sila. And also, Schengen Visa accredited na ito. So magagamit nyo ito sa mga Schengen Visa applications ninyo. Tapos mura lang siya, around 200 plus pesos, makakapag-book ka na ng travel insurance for 4 to 5 days, no? And madali lang siyang i-book, i-search nyo lang sa Klook app Travel Joy, tapos select lang kayo ng plan, pwedeng single, pwedeng annual, select the countries na pupuntahan ninyo and yung travel dates ninyo, tapos magse-select lang kayo ng plan. May light, may essential, may deluxe. So click nyo lang dito sa tatlo kung ano yung mas prefer nyo na plan. And also, kung magbubook kayo ng travel insurance, huwag nyo kalimutan na gamitin yung promo code ko na JM Insurance para makakuha kayo ng extra 15% discount. So itong promo code naman na ito ay valid until November 15, 2025. Okay, so yan lang yung important things na gusto kong i-share sa inyo na maaring makatulong sa mga upcoming travels ninyo. Back to the vlog na tayo. Hello fam, good morning. So second day na natin dito sa South Korea. And nandito pa rin tayo sa Suwon. Alas 9 na ng umaga, 9:30 yung call time natin sa baba. And I had a great sleep last night. Ngayon nakaayos yung gamit ko. Although hindi naman ako naglabas ng mga gamit kasi one night lang naman tayo dito. So yung nilabas ko lang kagabi is yung mga susuotin ko for today, pantulog, tapos yung mga toiletries na ginamit ko. Kaya madali ko lang din siyang naligpit. So ayan na yung mga gamit natin. So ready na tayo mag-check out fam. Nakababa na rin ako. Kumain lang ako ng light breakfast. Tinapay lang ako and orange juice. Tapos plano kong bumili ng coffee na lang dito sa 7-Eleven sa gilid. Meron pa naman tayong 30 minutes before the call time. So ayan na, nakaayos na yung gamit ko. Tapos andyan na yung coat ko. So ngayon fam, ang itinerary natin is we're gonna visit some spots dito sa Suwon na part pa rin ng Key Stopover program. So in the succeeding clips, isi-share ko naman sa inyo fam kung ano yung mga tours na included sa Key Stopover program, no? Pero itong mga pupuntahan natin ay part ng Key Stopover Suwon, a cultural city that embodies history. Even yung pinuntahan natin kagabi, the Suwon Wasong Fortress, part pa rin yon ng tour na ito. So yeah, anyway, lahat ng mga pupuntahan natin, isi-share ko na lang mamaya. So for now, baba na muna tayo. Bili na muna tayo ng coffee sa 7-Eleven. Okay, naisip ko, baba na pala tayo. Dali na natin yung mga gamit natin. 9:10 na. Tapos, iwan natin to sa baba. Saka tayo bumili ng coffee. Let's go. Ito na pala yung suot ko. Sinuot ko lang yung coat ko na brown, beige. Ayan. Let's go. Okay, nakalabas na ako fam. Good morning, Suwon. Ang lamig na po talaga. Anyway, naiwan ko na yung luggage doon sa bus natin. Meron pa tayong 15 minutes. Bili na muna tayo ng coffee. Yan na. Nagkukulay na po ang mga dahon. Yay! Ito yung favorite ko dito. Iced hazelnut na black coffee. Okay, sakay na tayo ng service natin fam. Ito na. Ganda na ng mga puno. Autumn na talaga. Anyway, ang temp pala ngayon ay 8 degrees. Feels like 7. Ayan, ito yung itsura ng labas, oh. Tingnan nyo yung mga puno. Ang ganda na, oh. Okay, 10 minutes lang ang drive natin mula sa hotel fam. Nandito na tayo sa ating first stop, ang Suwon Wasong Fortress. Alam niyo ba, sinare ni tour guide na ang meaning ng Suwon, dalawa siya. Su is water. Won is where the town, where the water came from. So, Suwon. Yeah. Tapos itong Wasong Fortress is a UNESCO World Heritage Site. Dineclare siya as a UNESCO World Heritage Site noong 1997. Ayan siya, oh. So ito yung walls niya. So mahaba itong walls na to fam. 5.74 kilometers daw itong walls na ito.
Ayan, ang ganda. Okay, diretso na tayo, fam. So, itong gitna daw na ito, kaya mataas yung gate niya or yung door niya. Kasi daw, dito dumadaan sa gitna yung mga horses. Ayan. Okay, additional fun fact about the Hwasong Fortress. So, ipinagawa ito ni King Jongjo noong 18th century for defensive purposes. Ayan, kung makikita nyo may mga butas dito. Saan daw nila nilulusot yung mga pana nila or yung mga bato na may apoy. Ito, dito daw. Ayan, dinidemo ni Maine. Nax. Ayan, dito sila. Ilang taon na rin ito, no? Tapos pinagawa din ito to house the remains of his late father, Crown Prince Janghon. Ito daw ang kanilang parang guard house dito. Ayan o, guard pavilion. So meron daw 4 na guard pavilions dito sa fortress. Ito na, pababa na tayo, fam. It's just a short walk. Pero masarap mag-walk ngayon kasi malamig. So dito daw may view na tayo ng lake. There. Wow, ang ganda naman. Ayan. Kung napanood nyo yung Lovely Runner, merong isang location dito kung saan sila nag-shoot. Dito daw nadapa si Imsol. Pakita ko sa inyo. Ayan, dito siya nadapa, fam. Yung scene na yon, kung naalala nyo. Ayan. Okay, andito na tayo sa northeastern corner pavilion. Ayan, also called Gangnu. Built on high ground of the fortress to watch the surrounding area and to be used for leisure. So, yung pinakita ko sa inyo pa mga cross yun. Meron pa dito, ayan o. Yun daw ang secret nito kasi Catholic yung architect niya. Nakikita nyo yun, fam? Familiar, diba? Diyan daw nag-confess si Sunjae. Sunjae ah! Sige, ilagay natin yung screenshot dito. Nung scene kung saan nag-confess ng love si Sunjae kay Imsol. Ito ang background nila, yung pavilion. Ayan. Tapos nakatayo sila doon sa bridge. Alam nyo, fam, ang ganda ng area na to, no? Even yung surroundings niya, tignan nyo yung mga establishments. There's Edia Coffee doon, pero tignan nyo naman ang ganda nung design ng building. Hindi ko alam kung nakikita siya sa camera natin. Pero ang ganda, no? Ayan, may coffee shop. Wow. I love this area. Ang ganda ng Suwon, no? Ngayon, pupuntahan natin from yung house nila, Sunjae and Imsol. It's a 600-meter walk from Northern Pavilion. Ang ganda dito sa Suwon. Ang daming mga cafes. Although sarado pa, fam. 11:20 pa lang ng umaga. Pero ang ganda. Giving. Yan, oh. Ang ganda, oh. Wow! Tama, si B. Campus Coffee. Tignan nyo ang ganda dito. Oh. Ala, ang ganda dito. Sunjae! Ito na yung bahay ni Imsol. Ayan na, the yellow umbrella. Sunjae! Sunjae! Okay, dito na tayo sa ating next stop, fam, ang Suwon Namon Market. It's a local market dito sa Suwon and malaking market siya. Tapos nahati siya sa 9 different markets. So parang may mga specialty like wet market, clothing, fashion, iba't iba. Ayan, Suwon Namon Market. Grabe, ang ganda dito. Tignan nyo naman yung market nila, napakalaki. So ito naman is the Jidong Market. Wow, ang bango. So, yung traditional na kainan dito sa Suwon. Marami lang mga locals ang kumakain dito. So, yung mga stores dito, ang main dish nila is the bukbak.
So, ganito nila ginagawa yung gukbap. Ang sarap. Ang creamy ng kanyang soup. Alright, next stop na tayo fam. Just a 15-minute drive from the Namon Market. Nandito na tayo sa Suwon Starfield. Isa ito sa mga ninilook forward ko na puntahan talaga. Kasi ever since nakikita ko na talaga siya sa Instagram. Marami na rin tayong mga friends ang nagpunta dito. Maganda talaga siya. So ayan, Starfield. Okay, dito na tayo fam. Ang Suwon Starfield Library. Ayan, maganda dito. Tapos yung magpipicture sa inyo, dito po pwesto. So ganun siya. Tapos may mga discounts kayong pwedeng ma-avail dito kung pupunta kayo. You just have to scan the QR code, Starfield Suwon X Look. So yan, kapag nag-scan ka, you can get discounts. For example, sa Samsonite, makaka-discount ka ng 5%. Ayan, ayan pa yung iba. So, umakyat muna tayo dito, fam. Isa daw ito sa mga photo spots. Wow, ganda. Okay, tama nga. Yan, no? So, kung plano nyo rin pumunta dito sa Suwon Starfield Library, pwede na rin kayong mag-lunch dito kasi marami na rin kainan. So, dito sa taas, nandito na yung mga restaurants na pwede nyo kainan. Wow, ganda dito, no? Ang ganda ng interior. So, dito tayo kakain from Wave Lounge. Ito daw ay isang sikat na restaurant sa Busan na dinala nila dito sa Suwon. Try muna natin yung mga side dishes nila. Let's say goodbye to the Starfield Library. So, located pala siya sa 4th floor. No? So, kung gusto nyo pumunta, you have to go up the 4th floor. Yan. Tapos, 5th, 6th. Packet to. Hello fam, so after an hour drive, nandito na tayo sa ating next stop, ang Goyang, no? And ang pupuntahan natin ay ang mga royal tombs ng Joseon Dynasty. Itong Goyang fam, malapit-lapit na to sa Seoul. Tapos, excited kasi makikita natin yung mga royal tombs, no? It's the West 5 royal tombs. Ayan, ito ang brief history niya fam. The Royal Tombs of the Joseon Dynasty as UNESCO World Heritage Site. Ayan, the tombs of kings and queens and emperors and empresses of the Korean Empire. And this tomb is one of the story. The main story is about King Sukjong. King Sukjong was 19th king in the Joseon Dynasty. Okay, let's start. Lakad lang naman tayo papunta sa mga royal tombs. Wow, lamig na. Ano na bang temp ngayon? 14 degrees. Feels like 12. Pero malamig kasi mapuno dito. The Red Gate. Ayan, nandito raw ang tomb ni King Sukjong of Joseon Dynasty. Kasama niya yung wife niya. Tapos yung queen nandun, the third wife. So kasama niya dito is the second wife. Ayan, second wife, third wife. Kasi yung first wife, nakahiwalay daw yung tomb niya. Doon pa banda. Ayan, narating na natin fam ang tomb of the first wife. Ayan, ang ganda dito oh. So itong nilalakad natin fam is for the normal people lang. So yung nasa gitna for spirits, yung nasa kanan para daw sa hari. Taas din yung inakyat natin fam ha. Ayan oh. Doon tayo galing sa baba.
Oy, may interesting fun fact ako, fam. Yung mga royal tombs and royal palaces pala dito sa South Korea, naka-place daw sila palaging may bundok sa likod, may river sa harap. Best example daw yung Gyeongbokgung Palace. Diba, may bundok sa likod, sa harap Cheonggyecheon Stream. So, ganun daw talaga. Laging naka-face sa south dahil nandun daw ang sunshine. So, kaya sobrang importante din daw ng south dito sa mga taga South Korea. Again, ito na yung tomb ng kanyang first wife. Mountain at the back, river at the front. Also, fam, yung first queen daw na ito, kinasal siya nung 11 years old siya. Tapos, namatay siya nung 19 years old. Pero, she had 2 offsprings, no? And then, yung kinamatay daw niya nung 19 years old siya is smallpox. Kasi it was a very contagious disease nung time na yun. Palabas na tayo, fam. Tignan nyo sa kabila, oh, may mga cafes na magaganda. Alright, dito na tayo sa ating next stop natin, fam. Time check, 5:45 na ng hapon. And nandito na tayo sa Starfield sa Goyang naman. So may Starfield sa Suwon, may Starfield din dito sa Goyang. Ito siya. So now, magta-try pala tayo dito, fam, ng Korean style na Jjimjilbang. Ang pangalan ay Aquafield. Yan siya. Tapos meron yata tayong 30 minutes na massage na kasama. So ito yung price ng tickets, fam. Tapos yan siya sa loob. Korean style Jjimjilbang. Okay, nandito na tayo sa Jjimjilbang area. So inintay ko na lang si Shane. Parang may gagawin yata tayong activity dito. So dito sa area, ayan, may food court. Ang ganda naman nito. Tapos, ayun, may massage chair. Ito, may palaruan dito. Tapos, may photo board. Ito, Shin Spa. Ito pala yung gagawin natin. 30 minutes yata. So, ito yung itatry natin, fam. Ayan yung mga rates nila. Ang itatry natin is the foot and leg refresh. Okay, 55,000 Korean won. Hello, fam! So, tapos na ang ating Aquafield experience. Ang sarap ng massage. Talagang pinisil yung mga sakit sa legs natin and sa feet, no? 30 minutes massage. So, now, we're gonna eat dinner. Kakain tayo ng burger and fries sa Pot Burger. Ang laki, oh. Yung onion. Ang laki. Talaga nilagay ko sa loob ng bilog eh. Sarap ng patty, malinamnam. Hello, fam! So, tapos na ang ating tour for the day. Time check, 8:30 na ng gabi. And nandito na tayo sa ating hotel. Ang Rabada Encore by Wyndham, Gimpo, Han River. So, nandito na tayo sa may Gimpo area, banda. And, tingnan natin yung temp ngayon. Ang temp ngayon ay 7 degrees. Feels like 5. Wow. Anyway, halika na. Okay, naka-check-in na tayo. Punta na tayo sa room natin. Okay, malapit na tayo. Dulong-dulo para yung room natin. Ando na silang lahat. Tayo dito sa dulo. Ay, finally. 11:48. Hello. Okay. Yay! Time check 8:50. Nandito na tayo sa ating room. Yay! Makapagpahinga tayo ng maaga tonight. Oh, I love the room setup. Gusto ko din yung size ng room. Ganito yung mga prefer kong room. Yung hindi masyadong malaki. Okay, quick room tour tayo, fam. Just in case na gusto nyo i-consider itong hotel na to, no? Para may idea kayo.
So here's the toilet. Malaki din yung toilet. Ayan ang ating lavatory and mirror. Okay, well lit naman ang ating toilet. And the shower area. Uy, ang ganda ng shower system nila. Oh. Hot and cold may rain shower din. Ayan, may shampoo and body wash. Tapos dito, meron tayong mini fridge. May water na. Mugs and glasses. Okay, may tea. Electric kettle. Tapos, ito na yung room natin. Bet ko talaga yung gantong size lang na room. Side tables. Okay, we have a queen size bed. Meron tayong luggage rack dito. TV. Mini working desk. Okay, may salamin. Tapos, ayan na, ang view natin. May view tayo ng Han River. Ayun. Medyo madilim na. But yeah, grabe ang lamig sa labas. Pero binuksan ko lang saglit kasi kakapasok lang natin. So, yan ang ating room. Ganda, no? So, again, this is Ramada Encore by Windham. Gimpo Han River. Katapat lang niya yung Hyundai Premium Outlets Gimpo. Andyan lang sa kabila. So, maganda rin yung location ng hotel. Tapos, ayan, ang ganda rin ng hotel natin. Alright, nakasettle na tayo dito sa hotel natin, fam. Ngayon, discuss ko lang sa inyo ng mabilis yung about sa K-Stopover program ng Incheon Airport. So again, itong K-Stopover program na ito ay open, no, para sa lahat ng passengers and tourists na may more than 24 hours layover dito sa Incheon. So pwede kayo mag-avail ng mga tours habang naghihintay ng layover ninyo, di ba? Kasi madami sa atin gustong mag-explore, sulitin yung time kaysa maghintay sa airport, no? Lalo na kung more than 24 hours yung layover ninyo. Mas nakakainip kung sa airport lang kayo maghihintay, di ba? Kaya ginawa itong K-Stopover program na ito para doon sa mga passengers na may more than 24 hours na layover. Ngayon, may 3 types of tours na pwede kayong i-avail. Number 1 is the self-guided tour. Number 2 is the package tour. And number 3 is the DIY tour. So, ang kinaibahan lang nitong tatlo, yung package tour. So, buong package na yan, may hotels, may transportation, admission fees, and tour guide kasama na lahat dyan sa package tour. Yung self-guided tour naman, may hotels pa rin, transportation. Ang wala lang doon is yung tour guide, no? Tapos, yung DIY tour naman, ikaw yung mamimili, no? Or magko-customize kung ano yung mga hotels, transportations na gusto mong kunin. So, kung gusto nyo mag-avail ng K-Stopover program and pasok kayo doon sa requirement na more than 24 hours yung layover, punta lang kayo sa www.k-stopover.com and then makikita nyo na lahat ng details dyan. If you click the package tour, makikita nyo yung mga available na package tour doon. So, for the package tour, may 10 tours na pwede kayong pagpilian dito. So, lahat ng ginawa natin the whole day, pati yung ginawa nating activities kahapon, part siya ng tour ng K-Stopover Suwon, a cultural city that embodies history. No, so kung gusto nyo mapuntahan lahat ng mga pinuntahan natin kanina pati kahapon, pwede nyong piliin itong tour na ito. Or pwede rin naman kayong mamili pa ng mga ibang tours kasi 10 yung pagpipilian ninyo. And in the coming days, marami pa tayong mga tours na itatry, diba? Para mas marami kayong makitang options. So mag-sample tayo, i-click natin yung Suwon, a cultural city that embodies history. So ito yung mga inclusions niya, no? May hotel ka na sa Seoul, 3 to 4 star hotel yan. Tapos meals, kasama na rin 3 meals yan including breakfast. Kasama na rin yung tour guide, tour bus or private car and travel insurance. And then pag scroll down nyo, makikita nyo naman yung schedule, no? Yan, may Incheon to Seoul dyan, Hwasong Fortress kasama, the Namon Market na pinuntahan natin. Tapos the second day, you can explore at your own pace. So sample pa lang yan. Pwede pa kayo mag-click ng mga ibang tours para makita nyo kung ano yung mga inclusions. Depende na lang kung ano yung type nyong puntahan. Next naman sa self-guided tour. Pag kinik mo yung self-guided tour, ayan, may 8 options kayo. Pili lang din kayo ng option na mas prefer ninyo. So yan, ganun lang kadali. Tapos ibubook nyo na siya through the website. So once ma-confirm yung booking ninyo, pagbaba nyo ng Incheon Airport, hanapin nyo lang yung mga K-Stopover registration desk. Yung pinuntahan natin kahapon, yung main desk, isa yun sa mga desk. Pero marami pang K-Stopover registration desk sa buong Incheon Airport. Terminal 1 meron, Terminal 2 meron din. So i-share natin dito sa screen yung mga registration desks for Terminal 1 and Terminal 2 ng Incheon Airport. Tapos yan na, okay na, pwede nyo nang kunin yung tour. So yung mga staff ng K-Stopover program, yung bahala na sa inyo. No? Tapos wala na kayong aalalahan
alalahanin pa, lalo na kung package tour yung kukunin ninyo. Kasi sagot na lahat. Magtutour ka na lang, may hotel ka na, 'di ba? Tapos may transportation, may tour guide. So sila na yung bahala sa inyo. So yan ang goal ng K-Stopover program para masulit nating mga travelers, no, yung oras natin, lalo na kung meron tayong more than 24-hour layover dito sa Incheon Airport. So again, in the coming days, meron pa tayong mga i-visit na spots na kasama doon sa K-Stopover program. Ibang mga tours naman yung mga i-visit natin, so abangan nyo pa yung mga susunod na vlogs natin. Okay, so that's it fam. I hope na explain ko ng maayos sa inyo yung about sa K-Stopover program. Kung meron kayong mga questions pa, pwede niyang ilagay sa comment section and we'll do our best to answer lahat ng mga magiging questions nyo dyan. Or kung kailangan nyo pa ng more details, pwede nyo i-visit yung website nila. Again, it's www.k-stopover.com. So ngayon, i-end ko na muna itong vlog fam at tayo ay magpapahinga na. Yung mga destinations na i-visit natin tomorrow, isa-separate vlog na lang natin para mas organized yung mga vlogs natin, no? So again, I'm so happy na nakabalik tayo ulit dito sa South Korea. Lalo na autumn ngayon, one of our favorite seasons, na parang quote-unquote winter na din kasi ang lamig na talaga. But anyway, I'm so happy that we are back. Again, thank you so much kay KTO Manila for this opportunity na makabalik ulit dito sa Seoul and we get to tour around the famous spots na kasama doon sa K-Stopover program. So sana na-enjoy nyo yung vlog fam. Actually, nung nag-poll ako sa Instagram, kasi ginagawa ko talaga yan para malaman ko rin kung ano yung mga gusto nyong makita sa vlog. So nag-poll ako sa Instagram, nagtanong ako kung ano yung mga destinations na gusto nyong makita sa vlog natin. Syempre, mahalaga din ang opinion nyo, no, pagdating sa mga travel vlogs natin. Kung ano yung mga gusto nyong makita, we'll do our best na puntahan yung mga yon, no. And happy naman ako kasi ang daming nag-suggest sa inyo ng Suwon, Hwasong Fortress, Lovely Runner shooting locations, and basta marami sa inyo nag-suggest about Suwon. Ilagay natin dito sa screen lahat ng mga nag-suggest niyan. So sana natuwa kayo sa vlog na ito kasi ayan, naisa katuparan natin, 'di ba? Yung gusto ninyo na ma-visit natin yung Suwon area, Hwasong Fortress, and Lovely Runner shooting locations. So before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko sa screen. Also fam, kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman sa baba. And huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yung subscribe button sa baba. Malaking bagay na sa akin yan. So thank you so much fam for watching this vlog and I'll see you on my next South Korea vlog. Bye!